Atisa Manalo, Philippines! Partida pa lang yan ha. Hindi nyo ba alam na na-injure si Atisa Manalo at hindi niya pinapahalata yung iniindang sakit niya dahil sa kanyang sprained ankle? Pero ang galing, di ba? Hindi halata. Ang galing. Hindi mo makakalata talaga na merong iniindang injury si Atisa Manalo dahil sa kanyang sustained sprained ankle. Kasi nga, nagkaroon ng aksidente or insidente noong ginagawa yung pre-pageant stage sa Miss Cosmo. Pero makikita natin sa performance niya dito sa gown na ito, napaka-flowy, hindi mo talaga, wala sa isip mo na, ay, na-injure pala si Atisa Manalo. Pero dito sa performance, napaka-flawless, napaka-ethereal niya, and walang bakas na sprain talaga yung ankle niya. Kaya, go! Proud na proud kami sa inyo, Atisa Manalo, and huwag mag-back out kasi sayang naman talaga yung pinagpaguran tsaka yung ginastos talaga niya para sa pageant na ito while representing the Philippines. Kung inaakala nyo na worst ang sprained ankle injury ni Atisa Manalo, pero nagkakamali kayo kasi si Miss Cosmo Colombia ay tila medyo mas matindi pa pala yung kanyang niraramdaman sa kanyang health issue. So, eto yung isa sa mga pictures na kung saan shinare ni Miss Cosmo Colombia yung kanyang condition. So, hindi nga natin siya nakita sa preliminary competition ng Miss Cosmo 2024, no? And lately, nag-post si Miss Cosmo Colombia na tuluyan na nga siyang magbaback out due to health-related issues. Kaya mukhang wala talagang Colombia, no? Not unless baka miracle can still happen at makikita natin siya sa Miss Cosmo Finals Night, no? So, tingnan na lang natin yung mga susunod na update. Regardless, nagbigay siya ng statement sa kanyang status bilang isang candidate sa Miss Cosmo. Going back, dito naman sa swimsuit portion, 'di ba? Napakaswabe pa rin yung rampa ni Atisa Manalo and all eyes doon sa kanyang sprained ankle. Kung alin nga ba sa kanyang paa ang medyo affected. Yung picture kanina, mukhang yung right foot niya, no? Yung right foot yung affected, kaya tinitignan ko talaga yung kanyang paglakad. Baka matalisod, yung mga ganon. Pero na-execute naman niya ng maayos in every pose, in every angle. Tapos, para talagang wala siyang iniindang sprained ankle na injury, no? And the facial expression, hindi niya pinakita na, alam mo yun, yung grimace over the pain or guarding over the affected area dapat, di ba? Pero since this is a competition, dapat hindi niya ipakita na meron siyang iniindang sprained ankle pala. Execution-wise, ginamit talaga ni Atisa yung pagka-veterana niya. Kasi during yung mga situation na katulad nito na nai-sprain talaga yung ankle niya, kailangan talaga niyang mag-step up. And buti na lang yung mga experiences niya from sa pag-compete niya doon sa regionals, tapos national and international competition sa beauty pageant. Alam niya kung ano yung gagawin niya if in case na magkakaroon ng unavoidable circumstances katulad ng pagkakaroon ng sprained ankle, kung paano niya maitatawid, no? So, dito, hindi niya talaga pinahalata. So, inuulit-ulit ko kasi dito mo talaga makikita kung gaano yung sakripisyo na ginagawa ng mga pageantera, lalong-lalo na sa mga international beauty contest na ganito, na kailangang wag mo ipakita yung weakness side mo, kundi mababash ka o kaya mapanghihinaan ka ng loob sa mga negative criticisms o kaya baka mai-stress ka palalo. Kapag sumasali ka kasi sa pageant o kaya nakasuot ka ng matataas na heels, hindi ka talaga pwedeng magbudots-budots kasi mas mataas yung risk na magkakaroon ka ng sprained ankle bilang isang injury sa paa mo. So katulad niyan, no, budots ka ng budots tapos mamaya-maya may i-sprain yung ankle mo. Kaya naman hindi talaga pwede si Atisa Manalo na kilos ng kilos, lalong-lalo na kapag nakasuot siya ng heels and siguradong inaalis niya yung heels niya pagkatapos ng kanyang rampa sa swimsuit tsaka sa gown. And kapag nakasuot ka talaga ng gown, wag kayong masyadong lumalabas-labas doon sa venue dahil kapag nasa venue kayo na maraming wild animals katulad nitong bull, hahabulin talaga kayo at
mas mataas yung chance na mai-injure ka. Hindi lang sprained ankle ang matatamo mo kapag ikaw ay hinabol ng isang hayop na malaki. So katulad niyan, no? Kaya mag-ingat-ingat din kayo at huwag lumalabas-labas kapag sumasali-sali kayo ng pageant para hindi kayo matulad ng babaeng ito na tila kasing kulay ng sinuot na gown ni Atisa Manalo. Anyway, si Mac Tuma nga pala yung nag-design sa gown ni Atisa Manalo sa preliminary competition ng Miss Cosmo 2024. As you can see, kakaiba din sa sinuot ni Atisa. It's because if you're going to compare it with other candidates, halos magkakaparehas na silhouette cut na yung mga designs ng gown nila. Pero kay Atisa, free-flowing, very ethereal yung eksena niya with that long hair, o diba? Na hindi rin katulad sa iba na pina-wave nila or pina-curl nila, yung mga ganun. Kay Atisa talagang there is freedom, diba? Mas comfortable siya sa kanyang sinuot na gown, which is mas maganda. Hoping for the full recovery of Atisa Manalo, lalong-lalo na sa finals night ng Miss Cosmo 2024. Kasi hindi biro magkaroon ng injury sa kanyang paa dahil magsusuot talaga siya ng high heels. Tapos, iba pa yung platform heels na susuotin, no? So, you need to work on your balance talaga kapag sumusuot ka ng mga ganung klaseng mga footwears, lalo na kapag jumo-join ka ng isang pageant. And it's not just about a pageant, international beauty pageant where you're going to compete with other beauty queens from foreign countries. So, good luck Atisa Manalo and sana mas higher pa yung percentage ng recovery niya lalo na sa finals night. So, that's it guys. Thank you for watching. Have a nice day and follow me na lang sa aking mga social media accounts. Mwah!